Bang-ar ken liwliwa. Programa nga mang Ted Bang-ar ken liwliwa. Kadagati madagdag sinan ken mariribukan. Adtuyen ti programa tayo. Bang-ar ken liwliwa. Iti 106 FM 1 Cordon. Bang-ar ken liwliwa. Napakaganda po talaga. Ang dami po nating natututunan. So, ang tanda-tanda ko na po sa mundong ito. Joke lang. Ayan, so napakarami po talaga tayong natututunan sa ating health. Ayan, okay. So, marami pa, Madam Tina. Marami pa po. Kaya patuloy po tayong makinig. Dito lamang po yan sa 106 FM 1 Cordon via FB Live. Dito ay programa tayo kakabsat. Nga Bang-ar ken liwliwa ket patsekmat ket patyanme kinirolo pastor nga babaan kadag di topics tayo ket ited ni Madam Tina ket make-ikam tayo kakabsat iti Bang-ar ken liwliwa. Ayan. Okay, so yung pangalawa po mostly naman sa mga baby ito. Yan, sabi ng pangalawa sa unang 6 na buwan ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 na buwan, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain. Ito po ay napaka-importante. Kaya ngayong apo ko, almost 3 years, pero nagdedede pa rin yan sa mama niya. Halika rito, Matyo. Kaya nga sabi ko kay mama niya na ipusot mo na anak kasi ilang naka-antigen na rin si Faith kasi nga doon sa nature ng work niya sa BIR, may mga nagpa-positive na mga ka-office mate niya. Almost kahit sa gabi, ito po, kahit sa gabi nag-face mask na rin siya pag nagdedede itong apo ko. Wow. Pero sabi niya, mama, mas mapan naman yung kanya, yung immune system niya pag nagdedede sa akin, sabi niya. So, ayun, thank God na nakadalawang antigen siya pero yun ay mga negative result. So, salamat sa mga prayers natin. Kasi nga, pag nandyan po, kaya nga sabi ko sa mga kasama ko, pag kami lumalabas sa gabi, talagang may steam. Nag-i-steam na po kami. So, yun po. Napakaganda po sa isang bata po talaga na yun po ang advocacy namin talaga ngayon sa health na more sa breastfeeding. Kasi marami pong ngayon sa pandemya po talaga kailangan po nila ito. Paramihan din na Sister Tina kasi yung may mga baby parang hindi na nila sinusunod yung 6 months, hintayin yung 6 months bago nila pakainin yung mga anak nila. Oo, May mga nagpapakain ng mashed potatoes, yung egg yolk, yung mga ganun, yung mga mashed foods. Hindi pala pwede yung hindi po ganon. pwede. Yan. Opo. Yung mga may babies dyan na below 6 months, ayan, so makinig po kayo Hindi pa kay po pwede. Madam Tina sa ating municipal nutritionist. Hindi dinidiin po na hindi pwede. Opo. Kasi hindi pa po ready yung yung bituka ng ng mga baby po. Kaya mostly ang mga baby, maaga po silang gastroenteritis yon. Nagagastro sila. Yung nangangasim yung kanilang sikmura. Kasi nga doon po nakukuha. Masyado po silang maagang napakain po. Kasi nga po yung gatas ng nanay po, talagang 0 to 6 ay kayang-kaya po ng gatas ng nanay na ibigay pa lahat ng nutrients ng isang bata doon lang sa gatas ng nanay. So pure breastfeeding. Pure. Opo. Kahit tubig hindi pa pwede. Hindi pa po. Kaya nga po ito yung advocacy namin. Kasi nga ngayon marami na pong natutulungan yung opisina natin na kasi ngayon may sa breastfeeding room. Ang dami po ngayon nagkukan Mami V, nag-donate ng gatas kasi nga yung mga madami pa, nag-accept kami ng donation po ng mga breast milk at naka-imbak lang. Opo, naka-imbak lang doon sa breastfeeding room natin sa munisipyo at dami pong natulungan na po na yung mga nanganganak ay wala pang lumalabas. Yun, nagte-text sila, tumatawag sila, Ma'am Tina, baka may mga pan pa kayo diyan, extra na
breast milk. So, nandun, naka-imbak lang doon sa kwan natin, sa freezer natin sa breastfeeding room. At yun, kinukuha ng mga nanay, kinukuha ng asawa, pinupunta po sa ospital, sa QPMC. At marami na po talaga natulungan yung mga nanay natin. So, may kwan nga tayo may group sila, as yung sila Rema Faith, yun, mga empleyado na breastfeeding po, mommies. Sila po yung nagdo-donate. Ay, wow. So, congratulations mga mamsis. Oo, Yung mga salamat. nagdo-donate ng mga milk nyo dyan. Opo. Ayan, doon din naman po sa mga bagong panganak na wala pa Tulungan po. pong gatas yung kanilang ano ba yon? Paano ba yung natin kanilang sabihin? breast, opo. Pag wala pa pong lumalabas na gatas, ayan, kontakin lang po ang ating municipal nutritionist kasi marami po tayong mga mami na nagdo-donate po ng kanilang breast milk. Ayan. Okay, so number 3 na tayo. Okay pa. Sister Tina. Number 3 na tayo, kumain ng gulay at prutas araw-araw. Nasabi Uy, na natin araw-araw kanina, po yan, dapat po araw-araw. araw-araw. Kung makita nyo tupo sa doon, hindi nga naniniwala yung iba, Mami V, kasi yung sukat talaga ng kinakain natin, pag ikaw ay isang cup na rice ang kakainin mo, dapat isang cup din ng lutong gulay ang ang panon. Hindi nga katukad na. Ay, po. ganon. Opo. Hi, Ma'am Karen, ang atin pong Sangguniang Bayan ng Difun. Hello, Ma'am. Thank Ay, you for nakapag po watching siya. po. Oh, yes. Ayan, thank you for joining. Ayan, good Araw-araw afternoon po yun ha, araw-araw. Ay, Kasi paano pag busog na pala ako ng kanin, hindi ko na kayang kumain ng prutas. So, kailangan palang i-lessen ko yung rice. Parang kakain ako ng prutas. Ganon. Ay, hindi po. Hindi din po. Kasi yun ang sukat yung cup. Tapos yung prutas lang naman ni isang pan lang. Parang halimbawa, kung may ganito lang naman kalaki halimbawa yung isang saging lang naman isang saging na maliit. Basta prutas. Prutas yung isang slice lang ng ng halimbawa papaya, may isa lang mga slice. Konti lang po, mas marami talaga yung gulay. Okay. Ayan. So, araw-araw po yun. Kailangan araw-araw. Kaya sa amin, hindi pwedeng walang gulay. Gagalit ako, kahit si pastor. Ako rin sa bahay, mas prefer ko naman yung mga gulay kasi may mga malunggay naman diyan, tanim tayo ng malunggay, papaya, talbos ng kamote, ayan may mga kalunay, diyan tigar garden, yung tutubo. The greener po kasi, the greener yung vegetable natin, yun yung the more na nutrients po ang Ado iti nabibigay. saluyot, kubay, ayan nagadadumat iti jay nga nagadumat ti ka kasi nga kaktilon iti arubayan kakabsat so nga si kami mutkit dehaan kami talaga mawawanan ta adumat dagiti pag adi ilok ko na ti Ilocano nga nagadu nga pagsarmut-mutan iti arubayan kakabsat ayan so agmula tayo kadagiti gulgulay kakabsat nakasakulan ti bagbagi tayo nga kaskino ni Sister Tina ti municipal nutritionist tayo. Okay Ayan. po, thank you Mami V. Punta na po tayo sa pang-apat. Kumain ng isda, karne at ibang pagkaing may protina. So kailangan kasi ng katawan natin ng protina po, protina. Kung bakit sinabing isda, kasi yun po yung nalaka nga pangalaan tayo, source iti protein at saka yun yung hindi tulad ng karne na talagang mamaya pag mapampay yung aduam syempre yung cholesterol naman. So yun ang pinaka dinalaka nga pangalan iti protina ken mas nababa nga pagkuan tayo, pangalaan tayo iti source of protein natin mga isda. Mas preferable nga rod DJ fish nga pagkalaan iti. Okay. Yes, Mami B. Pero may mga din, konting pork, ganon, konting beef, ganon. So, wag po sobrahan ang pork, ganon. Opo. Kasi nga po ang karne lang talaga yung ang talagang nire-recommenda na i-consume lang natin na karne, yung parang size lang ng tigurabis. Kasi lang Mami B. Ayan, yung mga mahilig po kumain ng parang ganito lang, ayan. diba? Ganito lang, parang ito yata ang gurabis o ito yata. Napuskol pa ito yata. naman. Ganyan. Yung mga mahilig po ng karne ng baboy, yung size ganito lang ng po posporo. ayan. Take note po, ganito lang ang kakainin nyo. Wag po yung
ginabsugabsuon di plano. Lalo no adobo. Oo, ganun Ay, kasi. nako, Ganun pag- kasi ang pan natin. Ayan, palakpakan naman dyan. Yun kasi yung pan natin, nakagisnan natin, mas marami ang karne. Kaya Paano nga po, pag beef? Ganito pa rin. Opo, Kalaki. basta karne po. Pati pa yung mga mahilig sa beef. Kailangan ganito lang po. Yan, oh. Take note po. kasi doon dumataas din ang uric. Oo, Uric acid. sabi po Kaya- ng ating monitor. Kaya, kailangan po, ayan, peace po sa mga mahilig ng karne ng baboy dyan at Inay-inay. karne ng baka. Ang sinasabi po ng ating municipal nutritionist, ganito lang po. Match size. Ah, Sukat lang po ng posporo. ganito lang Madami. po kalaki. Kung kami nga busog na rin sa kanya, ako nga busog Oo. na ng ganyan. Bakit hindi nyo hayaan, hindi nyo? Kasi 1 cup na Makontent. yung pan natin. Madami na yung gulay natin. Makontento na po tayo sa ganito kalaki ng karne, mga mamahihilig dyan. Oh, yan. Oh, totoo po yun. Oo. So, yung mga mahihilig po ng mga karne ng baboy dyan at baka dyan, bawas-bawasan na po para po sa ating kalusugan. Ayan. Ayan. So, Mama V, sa 5 na tayo. Uminom ng 5. gatas. Mhm. Kumain ng pagkaing mayaman sa calcium. Para sa buto-buto po yun. Sa buto natin. Yan. Mayaman sa calcium. Alam po natin na ang gatas, alam niyo po ba na kung wala, sabi natin, alawa mo paggatang mitigatas. Alam niyo ba yung Wonder 3 po? Mhm. Wonder 3. Paano yun? Yun po Ay, yung yung malunggay. malunggay. Alam niyo ba, mas mataas po ang calcium ng malunggay kaysa sa kwan po, Mhm. sa gatas. Mas mataas po ang protina, ang vitamin A ng malunggay sa carrots. Nako, ako nga'y, sabi ni Pastora Glorina Tobias. Ayan, Pastora Glorina, bawas-bawasan ng baboy dyan. Hindi porket nagtitinda ka ng karne ng baboy, dinadami-dabihan mo na ng pagkain. O, take note. Oh, Pastora Glo, ganito lang kalaki. Ayan, Opo. wag mo nang sobrahan. Ganito na nga lang kalaki, puro taba pa. Ayan. Totoo Ayan, po yun. Ang saya-saya dito sa studio ng Binuyungan. Ayan, so patuloy po kayo makinig, manood. Dito lamang po yan sa 106 FM 1 Cordon. Bang Arken Liliwa via FB Live. Ayan. po. Number Okay, 6. number 6 na tayo. Tsaking malinis at ligtas ang ating pagkain at tubig. Ayan. Ayan. So, pag Syempre prepare po naman. tayo talagang dapat malinis po. Ano po? Mhm. Okay, doon na po tayo sa pang-pito, gumamit ng iodized salt. Ayan, Oh, iodized salt. bakit po nilagay number 7 yung iodized salt? Napaka-importante po talaga, lalo sa mga buntis, yung iodized salt. Kasi ang isang buntis na kulang po ng iodine, pwede po siyang makunan. Pwede Ay, makunan ganon? isang buntis pag kulang po yung iodine sa katawan niya, mga Mami V. At pag kulang din ng iodine ng isang buntis, pwede ang magiging, yun nga, iyanak-nakot, mabalin nga duling. May parang siya. Parang ma-deform. Oo, na-deform ang isang bata pag kulang siya ng iodine o bansot po siya. Oh, ayan, mga buntis. Oo, Ayan, mga buntis, kailangan po. iodized salt. Iodized salt. Pero sa palagay ko ngayon, Tita Tina, yung mga salt natin ngayon, parang, di ba, nire-require na acid, iodized na lahat Iodized na, ang opo. Kasi may ginagamit. monitoring checkpoint na tayo sa Santa Fe, pero minsan may nakakalusot po siya Saka isa pong tips para alam niyo po kasi ang iodine sa asin ay pwede siyang ma-evaporate o tumayab. Pero kaya bibigyan ko kayo ng tips. Yung asin po natin nakalagay sa colored na plastic na garapon. Mami B. Oh. Colored na Oh. garapon po ha, hindi po yung yung white. Kasi Yung transparent. oo, hindi po yung transparent. Kung colored kasi, mai-preserve niya yung iodine content ng asin. Ay, ganun. Opo. So, hindi po pwedeng ilagay dito sa mga, halimbawa, yung pinaglagyan ng mga palaman. Colored naman 'yon. Parang yellow 'yon, 'di ba? Yung pinagpan Hindi. Paano yung transparent, yung na glass? puti lang, glass. Oo. Opo, wag muna i-transfer po Okay. natin. Then, wag po yung nasisilip ng init. Kasi di na po dot okay. asin nyo kat asidig di paglulutuan nyo, iyakaryo. Kasi nga na po dot. And the best na paglagay po ng iodized po ng asin po pag naluluto na. Almost done. Mhm. Kasi ag evaporate di iodine na no nabayag nga ang luto ka kuman,
ikam nga dagos asin, agi evaporate yung iodine. I see. Kaya dapat no Okay. almost no kamo no patayo Adawo mo, mo. adawo mo ikam lang ti asinan. Okay. And the best na pagpan-iodize yung table salt. Oray no nakwa lang na yung nalutom kat na adyo ngay Nalabnaw. Ay, At nalabnaw least, ba yun? pwede mong dagdagan. Mag-asin ka na lang, mag-iodize. So, yun ang the best po talaga. Kung Okay. bakit dinidiin po ito. Wow, ang dami po tayong talagang natututunan ngayon. So ngayon ko lang din na narinig na kailangan pala pag nagluluto ka, wag mo munang ilagay yung asin. Opo. Siya gamin na ogluto, akmat kakabsat. Agasin Ay isa ka nga gana dagos. ko, pan ko am amin yan, aming ngaraman na jayan, asin, di kita'y rekrikado na, ayan, nakasigod am amin nun, nagburburok lang di yun sabaw itikwan. So ganun pala ang dapat natin gawin. Okay, Pastora Gina, ayan, okay, sa malunggay na lang po kami. Opo. Ang ganda nyo. Ang ganda natin, Pastor Gina. Alam mo, Mami Ayan. B, yung past 2 weeks talaga na nag-LBM ako, nanginginig yung katawan ko, ang ginagawa ko, malunggay tea po. Nagpo-boil po ako ng malunggay, yun po ang iniinom ko. Napaka-effective po talaga. So parang ano lang yun, parang Kumpleto na po blanch. kasi. Parang Opo. i-blanch mo lang yung malunggay. Hindi mo naman masyadong patagalin sa kumukulo, ganon, or Pwede, kung Sandali minsan, lang. kasi nga, minsan, yung marunggay mitigaro doon ka, napudpudon, kaaalak, kasi dyan, nagding-ding kami, kasi talaga po, wonder gulay po sa talaga church, ito. marami po Wonder tayong malunggay doon. Opo. Sabi ni Pastora Glorina, nabang aranakman, tita impakita yung nga kadakkel, nga karne. Opo. Ayan, Ayan, mo lang ng Pastora. gulay, Pastora. Pakita ko ulit, Pastora Oh, Glorina. ganyan Ayan. lang po, ha? Oh, ayan. Kay Kabsat nga Bong Ramos Jr., mga buntis. Yan, pamangkin ko po yan. Ay, Claire Seguma Hernandez at Opo. kay baby Gloria Ramos at may baby Gloria Ramos. Oh, ayan, mga buntis daw. Pinakinggan nyo ba yung mga sinabi ni Tita Tina na tips? Ayan, Opo. para sa ating mga kalusugan. Yan. Ayan, so ano pa? ang Number may 9 share na mo? tayo. Ay, ano ba, 7, 8. Ayan. Hinay-hinay sa maalat, mamantika at matatamis. Hinay-hinay Ayun. po. Hinay-hinay Saan? Sa lang. maalat, mantika at matatamis. Kasi, kung hindi po tayo Maalat, dito mantika. maghinay-hinay, pwede po tayo magkaroon yan ng problema sa puso. Mhm. Lalo po kasi alam niyo po pag yung pan natin, yung daluyan na ng blood natin napalot aja yon, hanon nga makadaloy na po yon. Magkaklat siya. Magkaklat yan. At yung gulay at prutas sila yung dapat timangiduron dagijay. Okay. Nga iduron na kasi full of fibers po ang mga prutas at gulay. So dapat madami talaga at saka tubig para maiduron na dadi kinungan ka kung mapinapaitan Mami B. Mhm. Oh, inom ka ngayon ng mainit na tubig para hindi siya agpadjay ang veins. Kasi nalami istino ma'am, mabati ang veins mo. So nga agclots po 'yon. Amazing. Ayan. Sobrang amazing. Wala lang akong masabi. Parang speechless ako dahil sa mga natututunan natin ngayong hapon, mga kapatid. Kay Pastora Lolit Crisostomo, watching. Ngayon na late na. Okay lang, Pastora. Pwede mong i-rewind mamaya. Rewind mo po. Sis Ma'am Tina, thanks for the tips. Thanks po sa inyo, Pastora Villafe and Sister Tina. God bless din po, Pastor Lolita. Ayan, namimiss po nakakamiss na po ang ating mga Women of Hope. Oo, Women yung of mga Hope. naka-tune in po dyan. Yung mga fellowship natin nakakamiss na po pero wala po tayong magagawa. Kailangan po sumunod tayo sa protocol ng ating government. Ayan. Okay, sa 9 na po tayo. Yan, 9. Ito po, siguro maraming pagkakaproblema po dito. Panatilihin ang tamang timbang. Ayun, Alam niyo po ba yung okay ba timbang tayo? nyo? Normal ba kayo? Kasi pag ganito ay tinatawag na nating BMI, Body Mass Index. Siguro pag-usapan natin minsan yon kung
dapat yung height mo, tamang-tama doon sa weight mo. Yan. Parang ako, 52, 54. Hanggang doon lang talaga, 56, para normal pa rin yung aking BMI. Paano sa akin? Oo, 67 kilos ako. Depende sa height mo yan, Pastora. Yan, Okay. kukunin po natin, pag-usapan po natin. Ayan, kasi may 5'5" naman ako. computation. May computation naman. Ako Okay. 5'2", 50, nasa 54. Ang normal range pa rin. Ang BMI ko dapat nandoon sa 26 above, ganon. Ano yung, teka, Sister Tina, ano yung BMI? Body mass index, Okay, Pastora. so, So, body may mass computation po yon, weight over height in meters. So, marami pa pong computation yon. Okay. Pero pag no danto ti tamyo ket makadrop kayo jay opisina para yun to Sister Tina patimbangan man o tama ba yung aking body mass index, nandun lang po sa timbangan natin, makikita natin kaagad yung height mo at saka yung weight mo, kukumputin na natin kaagad at nandun na rin yung range kung ikaw ay underweight, normal or overweight. Ayan. At may kasama po tayong registered nutritionist, dietitian po natin. Tapos sila po yung mag-a-advise po sa iyo sa nutrition counseling po. Kung ano yung babawasan, ano yung kakainin mo po. 68 kilos ako, Sis Tina, sabi ni Pastora Glorina. 68. Depende po sa height mo po. Kukumputin pa po 'yon. Kukunin ko na lang po yung ginagamit po nating table para sa siguro sa isang ganitong to natin. Pwede po na kung i-kwan po sa inyo. Hindi tayo nagkakalayo, Pastor Glorina, 67 ako eh. Pero yung height ko naman na yung height Sister ko. Tina, 5'5". Ayan. Okay, so, meron pa tayo. ba? Meron pa? Last na po, Sister Tina? last. Okay. Last na po natin. Maging aktibo. Yan, iwasan ang alak. Huwag manigarilyo. Huwag Ayan. maging aktibo. Alam Maging nyo, aktibo. Ano ba ibig sabihin na aktibo? Ganon. exercise po tayo. Lalo po, kayo po na nandyan po sa palengke, yung mga nagtitinda, nakaupo lang po yan maghapon. Dapat po, sabi nga po ng doc, every 30 minutes, kwan po, tatayo tayo, mag-exercise, ganun po. Minsan yun yung kan namin sa kami mga nag-oopisina, pag maraming work, half day, nakaupo po. Kaya yung kan namin talaga, yung balakang ang masakit. At ngayon, natutunan ko ngayong lockdown, talagang nanood ako ng mga exercise, kaya yung sakit ng balikat saka dito sa baywang, natutunan ko ngayon. Ikon nyo po, kay Ong, tinuturo po doon yung exercise. Kaya ginagawa ko na po ngayon yung exercise ng sakit sa likod, saka sa balakang. 1 week ko na pong ginagawa yon, paggising ko po yon, at nakakatulong po talaga yon. Sister Tina, kasi yung iba, yung halimbawa nagwalis sa bakuran, naglaba, nagdilig ng mga halaman, hindi ba sapat yun para maging exercise ng isang pa rin po katulad yun. natin? Hindi pa rin po. Oo, kasi kung minsan yun na ang ginagawang exercise bakit kailangan pa ako mag-exercise? Ang dami-dami naman akong ginagawang trabaho dito sa bahay. Naglalaba ako, nagdidilig naman ako ng halaman, naggagarden naman ako, nagwawalis naman ako. Hindi ba exercise yun na matatawag? May mga iba't ibang exercise pala ng mga buto-buto, pamibi. Kasi sa Turuan kayo din mo sa kami. akin. Sa video ni Doc Okay, Ong po kayo. yeah. Doon din ako natuto kasi sabi ko, hindi na ako mag-exercise kasi pagod na ako dito. nga. Pero yun Oo. pala, yung kakalakad ko, ito na pala yung mga sumasakit, in which nawawala na yung exercise para doon sa mga buto-buto natin. Oo, yung mga ganito Oo, natin grabe, medyo nawawala masakit. kasi yung mga exercises na natin. Tapos itong natutunan ko yung yung masakit dito na almost hindi na ako makahinga. May exercise pala yon. May exercise. Okay. Opo, tingnan nyo lang po. Kaya ginagawa ko, ganun, exhale, ganun po na, okay lang pala na yung in between ng ribs ng mo dito. Masahihan mo hanggang daw sa kili-kili. Okay. Napaka-effective po doon. Tapos magganyan ka sa diyan yung ruangan ti kwartuyo. Ganon mo lang siya, ganon mo. Tapos breath out. Ganon. Napakaganda po. Pati dito doon pala sa back. May pang exercise talaga na diyan nga ito back mo nga ikot, patibkiran na. Yun po. Wow, ang dami talaga tayong natututunan. Hindi lang mga health tips, mga kapatid, kung hindi mga exercise pa. Baka next time na i-guest natin si Madam Tina, baka
pang ano, girl talk na talaga. Baka naman... Sa menopause na tayo. Oo, ayan, sa mga menopause na. Pag-usapan natin kasi yun din yung talagang grabing pinagdadaanan ng babae. Okay, so baka po pwedeng papasukin natin ang ating head anchor, Lolo Pastor, ang ating senior pastor po ng Shalom Assembly of God. Salamat po sa lahat ng Kahit- nakikinig. Kung may ma-question po kayo, sige, Ayan. ipato nyo lang po sa kanila So, o doon sa messenger. Baka pwede pong tatlo tayo. Ayan, baka meron pong namang conclusion or clarification ng ating head anchor. Ayan, nasa gitna na siya. Ayan, ito na po ang ating head anchor ng Bang-ar Ken Liliwa. Dito lamang po yan sa 106 FM 1 Cordon via FB Live. Ayan, magandang tips na ibinigay ng aking napakagandang asawa ngayon. So, ayan po yung ayan, parang palapakan po natin. Daming May fans, kasama ha? pang sigaw. Diba? Daming fans ng ating guest ngayon. So, bibihira yan. Alam nyo mga kapatid, kapag kumuha po tayo ng mga guests, ay mahirap kasi kumuha dahil malaki ang talent fee nila. Pero ito, bigyan mo lang to ng timplahan mo lang ng kape. Dinarya ka nagkakape mo Okay ngayon. na. muna, Pero ang hindi daw problema muna. ngayon, mas masaya ako Muna dahil ako. mas masaya ako ngayon dahil kapag yayain natin o mag-guest ulit, hindi na magtitimpla ng kape yan. So, ang titimplahin mo ngayon, mga juice, mga ganun na. So, napakaganda po yung ibinigay niya na health tips para sa atin. Ito po yung pwede ninyong nasa kwan naman to, pwede ninyong tingnan nasa FB Live, nasa FB ba ninyo to, Madam Tina? Sa National Nutrition Council lang yan. So, i-search na lang po ninyo sa National Nutrition Council, makikita po ninyo itong 10 kumain-mens. Hindi commandments 10 kumain. Yan, 10 kumain-mens. So, ang bawat isa sa atin ay alam ko po na nasiyahan at alam po natin na ang karne ay ganito lang ang ating kakainin. Pastor Aglo. Talagang Ganito lang. special mention kay So, Pastor Aglo. Ayan po, kapag gusto po ninyo ng mga tips natin para sa napakagandang kalusugan ng bawat isa sa atin ay sundin lang po natin yung 10 na kumain mens. mens. Yan. So, yun po yung napakagandang tips para sa atin. Hindi lang po yung spiritual ang ating inaatupag dahil alam nyo mga kapatid, kapag hindi po magandang ating health, ang ating physical na katawan, it affects sa spiritual po natin. Tama po Dahil yun. kahit nga sabihin natin na napakalakas yung faith mo, dahil sabihin nga natin na on fire ka sa pananampalataya sa Panginoon, pero kapag magbabag down na mga kapatid, ang iyong katawan, ito nga, napakahirap talagang labanan ang ating pananampalataya. Magkakaroon na po tayo ito yung sinasabi natin na magkakaroon na po tayo ng doubt, magkakaroon na po tayo ng fear, na yun ang hindi po natin dapat i-entertain sa ating physical na katawan. So, Malagip ko, Lolo Pastor, yung share ko noon sa iyo, kung bakit sabi ko gusto ko, sige, pwedeng mag-share ng health tips. Kasi may time po noon na nagpre-pray po kami regarding po yung health ng mga pastor. Pero yung inkan po ng Panginoon na kahit pinagpre-pray po natin, yung mga health ng pastor, kung wala pong disiplina, useless Yes, po. tama Kaya po. nga po, sabi ko, sige, tutulong ako to share yung mga health tips, yung mga about sa kalusugan natin through sa social media. ayan, so napakagandang health tips po sa ating lahat. Special mention sa mga pastor, sinabi niya. Di ba? Kasi yun yung natuka Oo sa nga. akin noon na Special mention ipag-pray ko yan, ha? pero yun yung naging parang inquan naman ng Holy Spirit na ngayon. O nga, pray pa kayo ng pray ng kalusugan ng Wala. pastor, pero kung wala namang disiplina, useless. So, yun po. Kaya yan nga yung sinasabi natin na Madam Tina patungkol po sa health po natin at patungkol po sa spiritual na pamumuhay ng bawat isa. Kasi napunta ka na sa pastor, ayan. Kasi mayroon po kaming mga kasamang pastor na kapag sa kainan ay talagang grabe naman, di ba, Mami B? Sabi nga nila, Lolo Pastor, kain lang ng
okay lang kumain ng karne ng baboy tapos mataba pa, may gamot naman. Kaya nga, Mga ganon, ito nga, opo. special mention po sa lahat ng mga mananampalataya. Sabi po sa mga pastor, kasi yun naman. Special mention po sa lahat ng mga mananampalataya. Ito kasi yung lagi po nating dala-dala kung minsan. Kapag nasa kainan po tayo, nawawalan na po tayo ng disiplina. Ngayon, Aray ko. ang ginagawa kasi natin kung minsan, sasabihin natin, total pinag-pray naman. Ayun kasi ang laging dinadala po natin dahil mataas ang yung faith. Yan, sinasabi natin dahil nga pinag-pray natin yan, wala na o di kaya hindi na effective yung pwedeng papasukan ng diablo sa atin. Pero ito nga, how can we give discipline sa ating physical? So, yan nga sabi ko kanina, kapag bag down ang physical po natin, sasama yan sa spiritual life din po natin. Maliban doon, alam mo Mami B, ang ginagawa ng mga iba, total sabi naman nila, pinag-pray naman yan. Oo nga po. Yun yung isa na dala-dala ng mga mananampalataya kung minsan kung patungkol sa mga walang disiplina sa pagkain. Pangalawa, ito sasabihin ko na sa lahat ng mga may abilidad na ganito. Abilidad Mami B. Pangalawa, Abilidad. lagi kasi nila sinasabi, total mayroon namang gamot. Opo. Diba? Yun nga Lolo Pastor, ang number one na sinasabi, pagkatapos kumain, inom agad ng gamot. Yun nga. Yan. Kaya So, kapag titingnan po natin short na sa Pagkakaintindi. maikling pagkakaintindi po natin at pag-aanalisado po natin, wala na po tayong disiplina. hindi na balanse. Hindi na po natin sasabihin na mataas yung faith mo. Okay, wala akong problema diyan. Hindi ko naman sinasabi na ikaw ay talagang o di kaya hindi ko naman inaakusahan kung sino man yung mga kasama natin at o di kaya mga mananampalataya po natin na yun nga, mataas yung faith niya. Kaya niya. Pero kapag sinabi mo naman kapatid na total may gamot naman, total pinag-pray naman, how can we balance from physical tsaka sa spiritual? Tama po yun. Masyado ng spiritual, Lolo Pastor. Pwede Medyo, ba? So, unbalanced na po yan. Unbalanced. So, sabi nga yung speaker po natin na kailangan po natin na i-balance rin lahat ng, di ba, lahat ng mga sinabi niya, balance yan. Sa meat, sa calcium, sa ano pa yung mga iba kanina, Glow. okay. Glow, grow, and ano yun? Go. Grow and Ay, glow. Go, grow, and glow. Yan. Yung tatlong G na yan, napakahirap din kasi natin i-balance. So, we need to balance it. Grow and Yeah? glow. Sa physical yan. Pero pag sa physical at spiritual, we need to balance also. So, yan po, napakaganda po. Very interesting na topic po yan. Siguro, Ma'am Tina, hindi lang po ngayon yung time na makapag-share ka kasi plano ko rin sa programa po ng Bang Arken Liuliwa ay magkaroon po tayo ng testimony time, magkaroon po tayo ng health tips, magkaroon po tayo ng word of God, totally word of God, then magkaroon po tayo ng ito nga para sa masa. Ano bang para sa masa? Yan parang show talk lang po tayo. Yan. So, yun po plano ng Bang Arken Liuliwa. So, once again, salamat Ma'am Tina sa napakagandang baka mayroon ka pang Parang may final. Kanina po may nag-request po kanina sa declaration. So, siguro babasahin ko lang po yung declaration. Then, kanyo na lang po siya. I-reply nyo na lang po siya. And sa siguro mga susunod, pwede rin tayong mag-invite din ng mga talagang registered nutritionist, sa mga may gusto din na kung may ma-question talaga kayo din. Okay lang naman po. Anyway, member naman natin yung isa. So, gusto ko pong basahin itong declaration na to. Nasabi ko, ginamit ko talaga din ito. Na pinag-share ko din po. Na nakuha ko po ito sa isang classmate ko po noon sa Tarlac na may online online gospel siya, Kingdom. So, ito po siya. Napaka-effective po siya. So, pwede natin siyang i-declare every day. Lahat po, ano man po yung part po natin sa buhay. So, ito po siya. My body is the temple of the Holy Spirit. Cleansed, redeemed,
and sanctified by the blood of Jesus. Every parts and members are instrument for His righteousness, yielded to God for His glory and His service. The devil has no place in me and no power over me. The devil has no unsettled claims against me. All has been settled by the blood of Jesus. I overcame Satan by the blood of the Lamb and the word of my testimony. And I love not my life unto death. For my body is for the Lord, and the Lord is for my body. I am the righteousness of God through Christ our Lord. Amen. Amen. Yun po. Ayan, Ulit-ulitin nyo na lang po. declaration, I-declare po yun. Napaka-effective po. Ayan po yung declaration, pwede ninyong balikan po yan at pwede ninyo isulat o di kaya balik-balikan po ninyo yung video po natin. So yan, Mami B, Ayan. ano pang masasabi mo? Okay, so kagaya nga ng ating mga viewers, Madam Tina and Lolo Pastor, na napakarami nilang natutunan. Ako, myself, this afternoon, marami din talaga akong natutunan, mga kapatid, para po sa ating kalusugan. Ayan, so maraming salamat kay Madam Tina para sa hapong ito at maraming salamat sa inyong lahat na nakaantabay po sa amin. So yan, magandang hapon muli mga kapatid at salamat sa lahat ng mga viewers po natin. At sana nakapagbigay kami ng aliw sa bawat isa sa atin. Sana bigyan natin ng diet daw, Ma'am Tina, para sa mga mahilig. Yeah? Ayan, so maminsan pa kakabsat, giyaman kami, kada kayo amin, nga nakipagdengeg, nakipagkadwa, kada kami, tatanga malam, iti programa tayo nga Bang-ar ken liliwa, giyaman kami, nga adda kay latta, nga sumuporta kakabsat, iti programa tayo, kadagiti amin, nga viewers tayo all over the world. Maraming salamat po sa inyong lahat na lagi pong sumusuporta sa ating programa. Gaya nga ng sinabi ni Lolo Pastor kanina na may plano po siya sa programa nating Bang-ar ken liliwa. Ang tabayanan po kasi hindi naman po pwede na agad-agad po, kailangan po marami pong ayusin. Ayan. So muli po, marami pong masalamat sa inyong lahat. This is your Mommy V po. Nag-iiwan po sa inyo ng, ayan, ngiti-ngiti na po tayong lahat dyan. Taiti-tao nga na kami suot. Imot. Ayan. Bye! This is your Mommy V. God bless you po. Ayan, sa lahat ng mga nakamisot daw, imot. Nada nakamisot ditan. So nga mahalatado no sinuti imot. Okay, bago po ako magpaalam, gusto ko rin na mag-iwan siya kung ano yung gusto niyang iwanan sa lahat ng mga viewers po natin. Mag-iwan siya kung ano yung nararapat sa ating mga physical at higit sa lahat hindi lang sa physical, pati na rin sa ating mga spiritual o pananampalataya sa Panginoon. Okay, so salamat Lolo Pastor. Tulad ng sinabi ko kanina, sinabi din po ninyo, mahirap po ngayon yung magkasakit kasi nga po punong-puno ng ating hospital. So palakasin na lang po ng ating yung ating immune system dito po sa bahay po natin. Pag nakuha na po natin, nakikita natin may mga na medyo hindi na maganda yung pakiramdam. Sabi nga po, unahin kung ano yung nararamdaman. Halimbawa nga po, kung masakit ang ulo, unahin po yon. Kung sinisipon, yun pong unahin natin, bigyan siya ng ng angkop na solusyon. Ganun po. So, at napaka-importante talaga yung steam kasi naranasan din namin nag-steam, ganun po. And kung ano po yung nandiyan sa bahay po natin, na mga gulay and prutas, yun po ang i-consume po natin. So, ngayon po, ito na po yung gusto ko ding magpasalamat sa lahat-lahat, kay Mami B, kay Lolo Pastor, sa pagkakataon po na nakapag-share din po sa inyo po, dito po sa FM. 106 FM. Ayan. Nagsasabi po na batayan po natin ang ating kalusugan dahil po ito ay ibinigay ng Lord na sabi ko nga po sa declaration, nakliklaim ko, Lord, this is your temple. Hindi ayaw mo na yung temple mo ay may sakit. Gusto mo yung healthy lang. Yeah. So, yon, gawin din po natin kung ano po nararapat at the Lord will do the rest. So, isang magandang hapon po sa atin
Ito po yung ka-nutrition nyo, siyempre sabihin ko rin, Mami Tina. Ayan. Mami la. Kasi yung partner ko, sabi niya kasi pinapadalaga daw ako. Ano yun? Ginagawa. Gusto pa yata ako ibenta. Nagtatawanan ng ating mga audience. Okay po. Okay, maraming salamat sa lahat ng mga viewers po natin at kay Mami B, kay Sister Tina, maraming salamat sa napakagandang health tips po natin. At bago rin po ako magpaalam, nais ko pong i-shout out din kasi lagi kong nakakalimutan at laging nakikita ko na nagko-comment yung ating isang SB member si Honorable Cesar Agustin. Ay, hello sir. Hello sir, naimbag nga malam. Kanawin ko nga makikita gamin dito yung komento kinaglalike kadigijay views tayo o yung mga videos po natin. So anyway, iti daytoy agundaway kapsat biyang ko iti agpakadamot kada kayo. Iti agpakada kada kayo ni Lolo Pastor ket mangibatbatimot kada kayo kapsat nga iti tao nga mangiwalain kadagiti pamagbaga arakupon nanto iti panagsagaba. Naimbag nga malam tayo, naimbag nga daw tayo, naimbag nga rabin, naimbag nga oras kinaragsak kuma iti tunggal maysa kada tayo. Iti apo iti magbendisyon tunggal maysa kanya tayo. Bye. Sa